Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Siyam na menor de edad na nasa gilid ng kalsada sa Dagupan City, inararo ng AUV. Isa ang patay. 4 na pulis, kabilang ang isang hepe, sinibak sa pwesto dahil sa viral video ng pananakit sa presinto. Rerouting ng ilang jeep ipinatupad sa muling pag-arangkada ng baratilyo sa Dagupan City. At 2 dam sa Ilocos Norte binabalik-balikan dahil sa malaparaisong ganda. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, inararo ng AUV ang 9 na menor de edad na nasa gilid ng kalsada sa Dagupan City. 9 na taong gulang na batang lalaki ang patay. Nakaalerto CJ Torida. Katatapos lang maglaro at nagpapahinga na sa gilid ng kalsadang ito sa Barangay Bunuan Gasat, Dagupan City, ang 9 na mga menor de edad pasado alas 6 ng gabi noong linggo nang bigla silang araruhin ng AUV bago tuluyang sumalpok sa pader ng isang bahay roon. Nagkaroon ng mechanical defect, no? Una, ayon sa pagsisiyasat natin, sinabi ng driver na may iniwasan siyang isang babae at saka yung tri-bike. So that's the time na kinabig niya doon sa may kanan. Nasawi sa aksidente ang 9 na taong gulang na si Russell Aquino, residente sa lugar. Bibo, makulit, masayahin, malambing at mabait na bata kung ilarawan siya ng kanyang ina. Bago po pupunta ng eskwelahan, magpapaalam, hahalik muna sa akin. Sa isang iglap, naglaho raw ang pangarap ng batang maging pulis. Hustisya ang hiling ng kaanak ng biktima. Hindi po mababayaran ng kung ano man yung pagkakapatay sa anak ko. Hindi ko po matanggap. Magkakamag-anak at magkakaibigan ang mga biktima na nasa edad 7 hanggang 13. May nagtamo ng sugat sa paa, gasgas sa siko at kamay, namaga ang paa at tainga at nagkaroon ng pasa sa tagiliran. Nakalabas na ang 6 na iba pa, pero nananatili pa sa ospital ang 2, kabilang ang isang natusok ng bakal ng nagibang pader. Galing daw sa Malasiki ang driver at pauwi na nang mangyari ang aksidente. Kapitbahay lang din ng mga biktima ang driver. Nagdadasal ko na kung maaari mapatawad ako ng pamilya. Hindi ko naman po talaga sinadya siya. Wala po namang tao na sasadyain na mangyari yun. Pero ayon sa kaanak ng nasawing biktima, madaling magpatawad. Pero mahirap daw mawala ang sakit na nararamdaman nila ngayon. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. 4 na pulis, kabilang ang isang hepe sa Ilocos Norte, sinibak sa pwesto dahil sa viral video ng pananakit sa presinto. Tutukan sa report. 4 na pulis, kabilang ang hepe, ang sinibak sa pwesto dahil sa viral video ng pananakit sa loob mismo ng himpilan ng pulisya sa Pasukin, Ilocos Norte. Sa viral video na hawak ng PNP, makikita ang isang pulis na ilang beses nanakit at nagmura sa isang lalaki. So base po doon sa video, medyo hindi maganda daw po yung sagot daw po nung suspect dito po. Yun po yung nakatrigger at yung ibang detalye po, yun po yung inaalam pa po ng ating mga investigator po. Sinubukan ng GMA Regional TV na kunin ang pahayag ng hepe ng pulisya sa lumabas na viral video pero hindi sumasagot sa tawag. Sa inilabas na official statement ng Ilocos Norte Police Provincial Office, nangyari umano ang insidente nitong March 30, 2025. 12:50 AM, isang lalaki ang nagreklamo sa pulisya matapos umanong paluin ng 2 lalaki sa isang lamay. Alas 2 ng madaling araw, nagpunta naman sa presinto ang 2 lalaki at sinabing sila ang biktima ng pamamalo. Pero habang isinasagawa ang investigasyon, hindi umano maganda ang pananalita at malakas ang boses ng isang lalaki at doon nagalit ang pulis kaya nito sinaktan. Ayon sa pulisya, nakainom ang mga ito. Sinusubukan ng news team na makuhanan ng pahayag ang mga lalaki. Napag-alaman na sinibak na sa pwesto ang 3 pulis na nasa viral video na isang police master sergeant, patrolman at corporal habang isinasagawa ang investigasyon. Ang 3 ay nasa PNP
INP Regional Office habang ang Chief of Police ay nasa PPO. Sa ngayon, hindi nagsampa ng reklamo ang lalaking nasaktan at hinihintay ng pulisya ang kanyang pahayag. Hindi naman kinukonsinti ng INPPO ang ginawang pananakit ng pulis at pinayuhan na maging kalmado sa mga ganoong sitwasyon. They should maintain their composure at sa mga ganong pagkakataon po talaga maximum tolerance po ang dapat pakita po natin. CJ Torida, One North, Central Luzon. Rollback ang sumalubong ngayong buwan sa mga gumagamit ng LPG sa pagluluto. Para sa Solain, may bawas yan na 27 centavos kada kilo. 25 centavos naman ang tapyas sa kada kilo ng LPG ng Petron. Ito na ay kalawang buwan ng rollback sa LPG. Random blood sampling kontra ASF isinagawa bago katayin ang mga baboy sa slaughterhouse sa Bangaldan, Pangasinan. Balitang hatid ni Jasmine Gabriel Galban. Bago katayin ang mga baboy sa slaughterhouse sa Mangaldan, Pangasinan, sumasailalim muna ang mga ito sa random blood sampling. Paraan ito ng lokal na pamahalaan para matiyak na ASF-free ang mga baboy na kinakatay sa bayan. Mabilis lang din ang paglabas ng resulta, kaya wala pang ilang oras ay nalalaman na kung positibo sa ASF ang isang baboy. Nag-collect po sila ng samples. Ang nag-collect po ang ATI, kasama po namin ang ATI and then yung head po ng slaughterhouse. And then yung test kits po ay nagmula sa NMIS. And yung mga samples po na na-collect ay negative naman po sa ASF. Oh, the best na kinukuhanan ng bago katayin. Yes, safe talaga. Katuwang ng LGU Mangaldan ang National Meat Inspection Service o NMIS at Department of Agriculture sa pagsagawa ng random blood sampling. Tiniyak ng otoridad na negatibo sa anumang uri ng sakit ang lahat ng kinakatay sa slaughterhouse. Samantala, 1 linggo na ring bahagyang bumaba ang presyo ng karne ng baboy sa Mangaldan Public Market. Nasa 10 piso kada kilo ang bawas sa presyo, kasunod ito ng pagbabari ng live weight fee ng baboy. Siyempre nabawasan. Yung presyo. Okay. Sana tuloy-tuloy na. bumaba. Sa ngayon, nasa 400 pesos ang kada kilo ng laman ng baboy, pork chop at kasim, habang nasa 420 pesos naman ang liempo. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Kalsada sa Kalasyaw, Pangasinan binuksan na sa mga motorista matapos ang rehabilitasyon. Malalaking truck, bawal pa ring dumaan. May ulat si Glam Caligdan Dizon. Binuksan na ngayong araw ang Nalshan Pugo Road sa Barangay Nalshan, Kalasyaw, Pangasinan para sa mga light vehicle at four-wheeler. Matapos ang humigit kumulang 1 buwang rehabilitasyon, madadaanan na ang kalsada na laking tulong para sa mga pumapasadang motorista sa bayan. Magandang tulong sa amin mga tricycle driver kasi maganda na yung daan. Malaking ginawa lalo na sa mga kasama kong mga namamasada. Iwas traffic na rin umano ang pagbubukas ng kalsada. Maaari na kasing dumaan ang mga motoristang manggagaling ng De Venecia Highway na hindi na dadaan sa Kalasyaw Santa Barbara Junction. Para sa lahat ng mga motorista natin, pwede na pong daanan po yung sa may Nalshan Pugo. Maliban na lang po sa mga heavy vehicle katulad ng mga truck po, sir. Ang pagsasaayos sa kalsada ay bahagi ng Road Elevation Project at pagkakaroon ng drainage system sa bayan. Ito rin ang kumukonekta sa poblasyon ng Kalasyaw at sa Barangay San Vicente. Kasama si Ron Tanyedo, Glam Caligdan Dizon, One North, Central Luzon. Mga kapuso, wala nang anumang sama ng panahon na nakakaapekto sa bansa kaya mas ramdam ang maalinsangang panahon. Lalo't patuloy ang pag-iral ng easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin galing sa karagatang Pasipiko. May umiiral ding hangin mula sa hilagang silangan sa extreme northern Luzon pero hindi na ito yung amihan o northeast monsoon. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng northern at central Luzon. Malalakas ang buhos sa ilang probinsya kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon.
ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Operasyon ng Baratilyo sa Dagupan City muling umarangkada. Kaya naman rerouting sa ilang jeep muling ipinatutupad. Kaugnay niyan may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay tuloy-tuloy ang monitoring na isinasagawa ng Public Order and Safety Office sa mga pangunahing kalsada sa lungsod ng Dagupan, lalo pat pansamantalang isinara sa mga motorista ang Galvan at Zamora Street. Muling umarangkada ang operasyon ng Baratilyo sa Dagupan City. Karamihan sa stalls na itayo na at nakadisplay na rin ng mga paninda ng mga negosyante, habang may ilang stalls na bakante pa rin. Dahil sa pagbabalik operasyon ng Baratilyo, sarado na muna sa mga motorista ang Galvan Street at Zamora Street. Lahat ng mga sasakyan, lalo na ang mga jeep na biyaheng Eastern Dagupan, ay pinadaan na muna sa ibang ruta. Hindi ko sila pinapayagang pumasok ng Burgos Street. Dapat Burgos Extension, gawa ng binitak na nila yung crossing sa may Ferris Gillig. Burgos Extension at YMC pabalik sa Ferris. Dahil sa kabi-kabila ang ginagawang kalsada ng DPWH, nagiging hamon ngayon sa mga jeepney driver ang naranasang traffic build-up. Mahirap. Dahil? Matraffic pa. Oo, bis na lang. Oo. Ayon naman sa Poso, inaasahan ngayong Abril ay unti-unti nang luluwag ang daloy ng trapiko, lalo pat natatapos na rin ang ilang road elevation project ng DPWH sa ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City. Idagdag pa rito ang pagsisimula ng bakasyon ng mga estudyante. Nakatutok ang Poso sa bahagi ng Burgos Street, lalo pat ito ang nagsisilbing traffic bottleneck tuwing rush hour. Chris, sa mga oras nga na ito ay bahagya nagkakaroon ng traffic build-up dito nga sa ating kinaroroonan sa may downtown area sa lungsod ng Dagupan. Actually, Chris, ito yung pinakabinabantayan ng Public Order and Safety Office, especially na nag-start na yung Baratilyo, yung mga ambulant vendor ay ipinwesto na sa magkabilaan ng kalsada. Kaya naman may mga pagkakataon talaga na nagkakaroon ng traffic build-up. Pero ayon naman sa Poso, Chris, usually nagkakaroon lamang ng traffic build-up sa pagitan ng alas 5 ng hapon hanggang 5:45. Kaya naman napakarami mga traffic enforcers ang nakabantay para matiyak na bagamat merong bahagyang traffic build-up ay magtuloy-tuloy pa rin yung usad ng mga sasakyan. Sa ngayon, Chris, ay so far wala namang namomonitor na traffic build-up sa bahagi ng Perez Boulevard at maging sa may MH Del Pilar. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Site inspection sa mga unlawful campaign paraphernalia inumpisa na ng COMELEC sa Dagupan City ngayong araw, April 1. Tutukan sa report. Inumpisahan na ng COMELEC ang kanilang site inspection sa mga unlawful campaign paraphernalia na nakapaskil sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Dagupan. And we are documenting yung mga oversize, yung mga walang notice kung sino ba ang nagbayad or sino yung nag-donate. Pagkatapos ng site inspection, padadalhan ng notice ang mga kandidatong nakita ng paglabag na tanggalin ang kanilang mga illegal na campaign paraphernalia sa loob ng 3 araw. Kapag hindi ho tinanggal, COMELEC po ang magbabaklas and then susunod na po yung pagpapile ng complaint. Samantala, tiniyak ng Dagupan City Police at COMELEC na maigpit ang kanilang seguridad sa mga kandidato para sa nalalapit na eleksyon. As of today, wala naman po kaming natatanggap na anumang mga threat sa buhay ng mga candidates natin, political candidates natin dito sa ating lungsod. However, in advance, ginagawa na natin yung mga security measures natin. No? Tuloy-tuloy ang Opland Katok o Operasyon kontra Illegal Firearms ng PNP upang matiyak na mapayapa ang eleksyon sa lungsod. Wala pang kandidato ang humingi ng security pero handa raw ang PNP. Tiniyak din ng COMELEC na bagamat nasa ilalim ng yellow category ang Dagupan, na ibig sabihin ay may intense political rivalry, wala naman silang namomonitor na guns and goons sa lungsod. Kaya inaasahan ng tanggapan na magiging maayos at mapayapa ang eleksyon. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Magkakahiwalay na insidente ng sunog na itala sa Ilocos Norte. Sundan sa report. Nasunog ang isang bahay sa Lawag City. Sa labas ng bahay, kitang-kita ang naglalagablab na apoy sa bubong. Sa investigasyon, nagsimula ang sunog sa rooftop ng bahay.
Nakita ito ng lalaking nakatira na umaapoy ang electrical wiring. Dahil dito, inalerto ang kanyang lolo at lola na kasama sa loob ng bahay. Naapula ang sunog matapos ang 1 oras. Napag-alaman na nagtamo ng minor injury ang 2 senior citizen. Nabulabog ang ilang residente dahil naman sa pagsiklab ng sunog sa talahiban sa Barangay 17 Lawag City gabi noong Linggo. Mabilis na kumalat ang apoy dahil tuyo ang mga damong malapit sa dike. Agad namang rumisponde ang mga bumbero at naapula ang sunog. Wala namang nadamay na bahay na malapit sa lugar. Sumiklab din ang sunog sa kabundukan sa Barangay Buyboy, Piddig, Ilocos Norte sa gitna ng mainit na panahon noong Linggo. Ayon sa BFP, umabot sa 4 na ektaryang bahagi ng kabundukan ang nasunog. Mainit at mahangin sa lugar kaya mabilis na kumalat ang apoy pero malayo sa mga kabahayan. Matarik ang daan at hindi nakarating ang fire truck kaya mano-mano na lang ang pag-aapula. Mahigit 5 oras na nagtagal ang sunog bago ito naapula. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng magkakahiwalay na sunog. Glam Kalikdan, D-Zone, 1 North Central Luzon. Sugatan ng 2 construction worker matapos na pagtatagain sa Solsona, Ilocos Norte. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagpapahinga ang mga biktima sa ilalim ng puno nang bigla silang atakihin ng sospek na isang magsasaka. Nakatakbo pa raw palayo ang isang biktima pero nahabol siya ng sospek. Patuloy na nagpapagaling ang 2 lalaki sa ospital. Naaresto naman ang sospek at nasabat ang bolong ginamit daw niya sa pananaga. Ayon sa mga otoridad, dating alitan ang tinitignang motibo sa krimen. Naharap sa kaukulang reklamo ang sospek na walang pahayag. Department of Agriculture ininspeksyon ang communal irrigation system sa Bangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. Ininspeksyon ng Department of Agriculture, Regional Agricultural Engineering Division o DA-RAED ang isang communal irrigation system sa Barangay Inlambu, Mangaldan, Pangasinan. Problema ng mga magsasaka, partikular sa bahagi ng Sitio Mabato, ang kakulangan ng patubig para sa kanilang mga pananim tuwing second cropping. Inirekomenda ng DA-RAED Region 1 ang pagsagawa ng rehabilitasyon sa buong communal irrigation system para makatulong sa mga magsasaka. Kung i-rehab mapaganda yung mga lining kasi pag may lining siya, namamanage ng mabuti yung pagdaloy ng tubig at magiging efficient, hindi yung parang natatapon na lang siya kahit na hindi naman kailangan. Kung pag nirehab siya, siyempre mas magiging efficient, mas magiging effective yung pagpapatubig doon sa mga lugar na dapat niyang patubigan ng communal irrigation system na yun. Malaking bagay para sa mga magsasaka ang pagkakaroon ng maayos na irrigation system at tuloy-tuloy na patubig sa iba't ibang lugar. Bukod sa menos sa gastusin, nagiging maganda rin daw ang kalidad ng mga pananim. Ayon sa magsasaka na sa prefecto, kapag natatapos ang cropping season ng palay, ay agad itong sinusundan ng pakwan ng ibang gulay. Kung walang tubig sa katabing irigasyon, ay napipilitan siyang gumamit ng water pump para mapatubigan ang mga pananim. Oo, malaking bagay na sa amin. Kasi para yung pagkukuha namin ng tubig sa bangkag namin, mais, pakwan, kahit ano dyan, panggulay, mas magandang may karga yung irigasyon namin. Hindi problema. Tiniyak naman ng Agriculture Office na namomonitor ang sitwasyon ng lahat ng mga magsasaka sa bayan. Namamahagi ng water pump ang LGU sa mga magsasaka na hindi naaabot ng mga irrigation canal ang kanilang mga pananim. Iminumungkahi rin ng Municipal Agriculture Office ang pagtatanim ng ibang gulay na hindi masyadong nangangailangan ng tubig ngayong dry season. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Samantala, mga batang mag-aaral sa Calasiao, Pangasinan nagpasiklaban sa pag-indak sa kanilang Family Day. Mga guro, hindi rin nagpahuli. Tunghayan sa report. Todo indak ang mga chikiting na ito mula sa isang paaralan sa Calasiao, Pangasinan. Mula sa costumes at dance steps, walang gustong patalo sa galing sa pagsayaw. Itong event na ito hindi lamang para sa mga bata pero included ang mga parents nila para at least it's really a family day. Todo suporta ang mga magulang sa kanilang mga anak. 2 ang anak ni Tatay Dercy, isang grade 1 at isang grade 3.
ano naman ayos kasi lahat ang organized, maganda. Lahat sila nag-i-enjoy, ang mga bata. Super enjoy. Hindi rin nagpahuli ang mga guro na maipakita ang kanilang talento sa pagsasayaw. Pagpapakita raw ito sa kanilang mag-aaral na nagkakaisa sila sa kanilang hangarin ang mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga bata. This will really help the individual or the students to be a well-rounded individual and a good citizen of the Philippines. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Patay ang chairman ng Barangay Paitan, Santa Maria, Pangasinan matapos na pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa bypass road na bahagi ng barangay alas 8:30 kaninang umaga. Nakilala ang biktima na si Rolando Albino, 60 anyos, na nagtamo ng tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Minamaneho raw ng biktima ang tricycle ng barangay nang tawagin siya ng sospek na naghihintay sa gilid ng kalsada. Huminto naman daw ang biktima pero bigla na lang siyang pinagbabaril ng sospek na tumakas matapos ang krimen. 6 na basyo ng kalibre 45 baril ang na-recover sa crime scene. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima. First batch ng mga Pilipinong tutulong sa rescue mission sa Myanmar bumiyahe na kaninang umaga. Narito ang report. Madaling araw pa lang, naka-formation na ang grupo na magbibigay ng kanilang serbisyo para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. 91 sila sumatotal. Kabilang dito ang Special Rescue Units ng Philippine Air Force at Armed Forces of the Philippines. May mga kasama rin mula sa Department of Health na may karanasan sa lindol noon sa Turkey. May mga kawani rin mula sa Metro Manila Development Authority o MMDA, Office of the Civil Defense at Bureau of Fire Protection. Pati ang private sector, meron din kinatawan ng mga trained personnel na sasama sa humanitarian mission. Humigit kumulang 2 linggo ang itatagal ng grupo sa Myanmar. Unang batch na 58 na katao ang bumiyahe ngayong umaga, sakay ng 2 C-130 plane. Bukas naman, lilipad ang 33 na kasunod, sakay pa rin ng C-130. Biyabiyahe sila ng 5 oras papunta sa Thailand para sa gas stop. Sa kababiyahe ng 1.5 oras papuntang Myanmar. Pagtulong doon sa mga maaring paghahanap doon sa mga maaring buhay pa na mga naipit doon sa mga gumuhong mga istruktura dyan sa Myanmar. Yan ang importante dahil may panahon pa upang iligtas sila. Ini-inspire ko sila para umalis. Sabi ko, kayo sa Eastern Visayas Medical Center, silang tinamaan ng Typhoon Haiyan. So experience din to sa big time na disaster kasi sila yung mga personnel na tumulong during sa Typhoon Haiyan. Sabi ko, pag nagkaroon ng big one sa Metro Manila, tayo ang magre-responde sa amin. Jasmine Gabriel Gilban, One North, Central Luzon. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang batang unggoy matapos mahuli sa bitag nitong March 26, 2025 sa barangay Sikalao, Lasam, Cagayan. Naputol kasi ang kaliwang paa nito dahil sa higpit ng pagkakatali mula sa patibong o bitag. Ang patibong ay para sana sa labuyong manok pero ang unggoy ang nabitag. Ayon sa isang wildlife volunteer, isang residenteng Aita ang nakahuli sa unggoy. Nagpunta umano sa mga kabahayan para ibenta. Agad namang kinuha ang unggoy at binigyan ng bigas bilang kapalit. Nireport sa Wildlife Rescue at nilapatan ng paunang lunas. Binigyan din ng bitamina para gumaling ang sugat at saka pinakawalan. Ang unggoy ay Philippine long-tailed macaque, ang tanging species o uri ng primate na endemic lamang sa Pilipinas. Ipinaalala sa mga residente na bawal hulihin para gawing ulam o gawing alaga ang anumang uri ng wildlife. Ay sa balit yung mga lakit ko, baka parking na ko na. Sa
may pusak alaga pa lang kapun kasta aglayng di sugat na. Dalawang dam sa Ilocos Norte binabalik-balikan dahil sa malaparaisong ganda. Ating dayuhin sa report. Pamparelax at mapapa-cool down sa scorching heat sa Papa Dam na not your ordinary Papa. You heard it right, kapuso. Tara na't biyaheng norte tayo this summer. First stop ang Papa Dam sa Nueva Era, Ilocos Norte. Parang swimming pool ang kulay ng asul na tubig kung saan pwedeng magtampisaw at magbabad sa napakalamig na tubig. At dagdag sa excitement ang water curtain na crystal clear ang tubig. May mga puno ring pwedeng silungan at pwestuhan kung ang trip ay mag-picnic. Mula sa bayan, 30 minuto lang ang biyahe papunta sa lugar. 45 minutes drive naman mula sa Nueva Era. Tara at pasyalan naman ang Karingking Dam sa Solsona. Atraksyon dito ang malalaking bato na pwedeng akyatin at mula rito ay pwede kang mag-dive sa tubig. Adventure ang hatid ng lugar at refreshing for sightseeing sa malaparaisong ganda ng kapaligiran. Malinis at malamig ang tubig kaya swak sa mga naghahanap ng preskong lugar. May kubo na marerentahan kung balak mag-picnic. Paalala lang ng lokal na pamahalaan na bawal magkalat ng basura sa lugar para mapanatili ang kalinisan. Glam Kalikdan D-Zone, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.